Okay, so pagbulit po, mga kapatid, no? Kamusta po kayo? So, kami nakadrin sa ating Google Meet. So, at marami rin tayo ngayon. So, medyo tumaas yung attendance natin, ha? Tumaas ang attendance sa Google Meet, tumaas ang attendance sa face-to-face. So, nawa ay sa sunod, wala nang bakante. So, dagdagan yung upuan, marami pa naman sa ano. Marami ba sa ano, sa Eurofix. So, ngayong umaga mga kapatid ay nais ko pangaral sa inyo about the God performs will and purpose. So, ating talata ay makikita po natin dito po sa Isaiah chapter 46, verse 10 to 11. Sabi po dito, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So tayo po manalangin. Ama, mga Panginoon sa lahat, salamat sa Diyos sa umagang ito na muli kami po ay pinagtagpo mo sa lugar na ito upang kami sama-sama na makinig ng iyong salita, magpalakasan sa isa't isa through fellowship to each other, O Lord. Salamat po Diyos at tawa, pangunahan mo po ang bawat isa. Na kahit po kami ay malayo sa isa't isa, ay alam namin ng Diyos na sa ganitong paraan ay nagkakaroon kami ng fellowship upang magpalakasan at magpaalalahanan sa bawat isa. Nawa gamitin mo po, Diyos, ang mga salita na aming marinig ngayon at tawagan ng buong Espiritu ang bumabay sa amin, magturo at mag-guide sa bawat katotohanan na aming marinig ngayong umaga. Dahil po ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sa mga nakaraan mga kapatid, no, marami nating napag-usapan, especially sa ating practical na buhay. Pero minsan kahit anong pangangaral natin, ay pag hindi natin naintindihan yung tinatawag pong the sovereignty of God, yung lawak ng kanyang sakop, medyo mahirap sumunod. Diba? Pag hindi mo kilala yung sinusundan mo. Kaya lalaliman po natin that God performed His will and purpose. Ang Diyos natin ay piniperform niya yung kanyang gusto, yung kanyang will, yung kanyang purpose in accordance with His will, according to His own purpose. So, sabi po dito, sa ating talata, sa pagkatagalog, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yun. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So sa English, sabi doon ng talata, sabi doon, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. So dito po, pag na-intindihan po natin yung sovereignty of God, yung lawak nito, magkakaroon po tayo ng total submission, total humility sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Wala tayong i-reason ba't hindi natin sasambahin ang Diyos. Wala tayong reason para hindi tayo magbasa ng Bible, manalangin, mag-fellowship, dahil nga ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Ang sabi dito sa talata, my counsel shall stand. Yung payo niya ay mananayo. Hindi yung payo ko, hindi yung payo mo, hindi yung payo natin, kundi yung sabi doon, my counsel, sabi ng Panginoon, shall stand and I will do all my pleasure. Yung gusto niya ang mananayo, hindi yung gusto natin. Kapag pinilit mo natin yung gusto natin, mga kapatid, doon tayo napapahamak, doon tayo napapano, doon tayo nadidisiplina, kasi hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga may tinatawag pong revealed will o preceptive will. Dito po yun, no? O sino pong walang mga Bible, mga kapatid? Yun. Bigyan natin ng Bible. Ang daming Bible po dyan. Yung mga hindi gumagamit ng Bible, dalhin nyo dito. Dahil alam ko, technology na ginagamit nyo. Pero, ang punto doon mga kapatid, yung revealed will, yun yung talaga ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Hindi natin alam yung decretive will o yung plano, yung tinatawag na blueprint ng Panginoon sa mga nangyayari. Pero ang Diyos po, may iniwan siyang tinatawag pong decretive para yun ang sundan natin. Tingnan natin sa verse 11.
Sabi yan, calling Arvinus bird from the east, the man that executed by counsel from a far country, yeah, I have spoken it, I will also bring it to pass, I have purposed it, I will also do it. Pag pinurpose ng Diyos, pag pinalano ng Diyos, pag didikrin niya, gagawin niya mga kapatid. Nang walang sino mang kinukonsultang tao. Yun po yung Diyos natin sa langit. Ginagawa niya yung kanyang maibigan. Kahit maapektuhan pa tayo, kahit parang sa tingin natin, bakit ganun ang Diyos ko? Bakit ganun ang Diyos? Kung talagang Diyos yan ang pag-ibig, bakit maraming namamatay? Hindi ba kayo nagtataka? Dami nang namatay. Sa isang araw, ilan ho ang namamatay sa mundo mga kapatid? 150,000 araw-araw. Alam mo yan, daming namamatay sa araw-araw. Ang tanong, ilan naman ang ipinapanganak? 300,000. Hindi mas maraming nabubuhay, kaya hindi ho nababawasan. Lalong lumalaki ang population ng mundo. Kasi nga, mas marami ang nabubuhay kaysa namamatay. Pero yung kamatayan po, siyempre, talagang may katakdaan talaga ang Diyos. Kaya God is sovereign in creation, God is sovereign in birth, God is sovereign in death. Yan. Tulad ng bayaw ni Brother Arnel, kaya pa namatay, Brad? Pastor po yun. Pero nabangga lang niya yung aso. Pero namatay. Bakit nabangga Brad yung aso? Bakit namatay? Kung bulapon yung si pastor. So, nagkataon lang na nabangga niya yung aso, pero ang katunayan, yun na talaga yung takdang kapanahunan ng Diyos na siya'y mamatay. Nagkataon lang na nabangga niya yung aso. Pero pwede namang mamatay sa ibang lugar. Pero yung lugar, panahon, nakatakda na rin sa Diyos yun, mga kapatid. Kaya yung lawak ng sovereignty of God, kung titingnan natin, napakalawak. At kung maintindihan lang natin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng humility sa Diyos, magiging humble tayo. Ang sabi doon, I have spoken, sinalita ko, I will also bring it to pass. Pinalano ko. Ano pa? I have purpose it. Yon. I will also do it. Nasabi doon na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Sino tinutukoy nito? Ang ating Panginoon. Aking sinalita, aking namang papangyarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. So yun po yung ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat mga kapatid. At kung tingnan natin yung Book of Daniel, yun, siyempre ang Daniel, kasunod po yun ang Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Marami ho natin matutunan yan sa Book of Daniel. At alam natin, si Daniel, isa po sa mga young people, mga kabataan. Kabataan po ito. Di ba may 3 kabataan kasama si Daniel. 4 po sila. Yung tatlo doon, sino po yung 3 kabataan? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila yung itinapon sa horno na nagbabaga na 7 beses na pinainit. Ang init nun. Kumbaga, nakikita na ba kayo ng bakery? Yun, yung naggagawa ng tinapay. Kung kayo ang ipasok doon mga kapatid, ano ang kaya ang resulta nyo? Pandesal na rilik. Ganon. Pero yung pugo na yun, pinainit ng ilang beses. 7 beses ng kapatid. Pero itong 3 kabataang ito, hinanindigan po sila mga kapatid na hindi sumamba doon sa pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Bakit ito? Alam ng 3 kabataang ito na yung Diyos nila na sinasamba ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sinasabi nga sa Exodus na huwag kayong sasamba, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Alam nila yon. Kaya kahit anumang pinagawa ni King Nebuchadnezzar, alam mo, 9 feet po yung pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Pero yung 3 kabataang ito, hindi sila lumuhod. Yun, kasi pag hindi lumuhod, anong gagawin ni King Nebuchadnezzar? Itatapon doon sa horno na nagbabaga. Oh. Pero, nanindigan po sila mga kapatid kasi alam nila, yung Diyos na pinanindigan nila, ang may-ari ng langit at lupa at si Daniel. Si Daniel, anong kaso naman ni Daniel? Lahat may kaso. No? Anong kaso ni Daniel mga kapatid? Nahuli siya na nanalangin ng 3 beses sa isang araw. Alam mo, nahuli Brad, na nanalangin, inakusahan siya.
Kaya na may utos yung pamunuan na sino bang mahuli na nananalangin ng 3 times a day, itatapon at ipapakain kanino ipapakain? Sa leon. O napigilan ba si Daniel na manalangin, mga kapatid? Hindi mo napigilan. Kasi nga alam na Daniel at alam ng 3 kabataan ito na yung nag-uutos sa kanila ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala akong pwedeng pumigil sa kanila. Hari man siya, presidente man. Ano ba, sinabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan, idinideklara ko na isa lang po ang relihiyon sa Pilipinas. Ang relihiyong Katoliko. Paano gagawin natin, Brother Arnel? Brother Arnel? ang magkaroon ng ibang relihiyon ay bibitayin sa Lunita Park. O sino ngayon ang matitira? Yung maninindigan, yung maniniwala sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ito po yun natin. Ito yung Diyos natin. Kaya makita natin in Daniel chapter 4 verse 25, maalala din natin si King Nebuchadnezzar na naging hari siya dahil sa Diyos. Nilagay siya ng Diyos sa kaharian ng Babylonia. Pero nung naging hari siya, naging mayabang na siya. Nagmataas, nagkaroon na siya ng pride. Pero tingnan natin, Daniel 4:25, ano po yung sabi dito ng ating ng salita ng Diyos? Verse 25, Daniel 4:25. Sabi doon, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the best of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times, alam mo yun, no? Shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whosoever he will. Yun, alam mo yun, mga kapatid, no? Naging hari siya, tanyag siya, pero naging mayabang. Okay lang maging tanyag ka, pero huwag mong ipagyabang. Kaya ka naging kaya ka naging hari dahil sa iyo. Naging hari si King Nebuchadnezzar dahil sa Diyos. Parang tayo, bakit ka nagkaroon ng anak? Pwede naman hindi ka magkaanak. Yun. Bakit nagkaroon ka ng trabaho? Pwede naman wala. Bakit may asawa ka? Pwede naman wala. Diyos ho ang nag-provide. At Diyos din ang mag-aalis sa iyo. Pwede na karapat-dapat. No? Ang Diyos ang lahat nagtatakda niyan, mga kapatid. Kaya sabi doon, rule it in the kingdom of men and give it to whosoever he will. Ibinigay kay Nebuchadnezzar, pero nung nagmataas, anong ginawa ng Diyos? Inalis sa kanya yung pagiging hari. At ano ang nangyari? Nasabi doon na ikaw mahihiwalay sa mga tao. Alam mo, hari, nahiwalay sa tao, mga tao, kapatid. At ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop. Alam mo yun? Nakatira sa kaharian. Napakarangyang kaharian. Pero nung nagmataas, ano na ang kanyang kaharian, mga kapatid? Kasama na siya yung mga hayop sa parang. At sabi doon, at ikaw ay pakakain ng damo. Ano na ang kinakain ng hari? Damo na. Dati anong kinakain ng hari? Siguro mga prutas, mga ano pa mga pagkain ng hari. Di pa naman ako nakakatikim eh. Tayo ba nakatikim? Di pa natin natitikman yung pagkain ng hari. Pumunta kayo sa England. Yung mga mayroon sa England na yung ship yata doon, Pilipino. Yun, gano'n mo. Kahit sa Dubai, o yung yung Prince of sa Saudi Arabia, puring-puring niya ang mga Pilipino, mga kapatid eh. Dahil ang mga Pilipina daw masyadong caring. Yun, maalaga. Yun, kita mo, ilang bang milyon ang Pilipino na nasa ibang bansa. Napakarami. Kaya yun di ba, yun ang nag-survive sa atin ng pandemic? Kung walang OFW, nako, paano nangyayari sa Pilipinas? Wala namang income ang Pilipinas, pero dahil sa mga remittances ng mga OFW, talagang na-survive ang Pilipinas. So yung punto doon, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar,
nawala na po sa pagiging hari, nawala na po siya sa kaharian, at nilagay na po siya ng Diyos, saan po? Sa mga grupo ng hayop. At ang kinakain na po niya ay damo, na gaya ng mga baka. Ano po yun? No? Dati kinakain mo, adobo, apritada, ay halimbawa lang, wala akong alam sa pagkain ng hari. Halimbawa, ganun lang. Kaya addiction, mamalay-malay mo, kinakain mo, damong bulaklak, ano mga alam ng damo. Yun, lahat ng damo, madaanan mo, kinakain mo na. Na dati, di mo naman kinakain. Ano ang naging resulta ng mga kapatid? Because of disobedience, because of pride. Di ba tatlo yung kalaban natin eh? The world around us, Satan against us, and the flesh within us. Sa sarili natin, may tatlo tayo talagang kalaban. Ito yung public enemy number one ng Kristiyano. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. At ang pinakamatindi doon, yung pride. Alam mo nang sinabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible, di ka nagbabasa. Di ba pride John? Sinabi na nga ng Bible, manalangin. Nananalangin pa ba kayo mga kapatid? Pride po yun. Ang Diyos na nga nagsasabi. Na sinasabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pero anong ginagawa natin minsan? Wala akong prayer. Kakain. Nakakita ng andoks. Wala nang prayer. Ano wala? Ganun ba itinuturo sa atin mga kapatid? Pride po yun. As long na hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, pride po yun, pagmamataas. Parang sinabi mo, abay, kahit ikaw ang utos, Lord, di ko gagawin yan. Di ba kataasan yun? Parang sinabi mo na nagkamali ang Diyos sa utos. Parang sinabi mo na, hindi ko susundin yan, Lord. Bahala ka, Lord. Tapos pag pigalo ka, iiyak-iyak ka. Tapos lalapit ka sa pastor, pastor, bakit nagkaganito ako? Ayaw ko sa'yo. Bakit tanungin? Di ko alam yan. Ikaw ang may alam yan. Di ba? So, pag naintindihan po natin itong sumilito of God, mga kapatid, magkakaroon tayo ng malinaw na paglilingkod sa Diyos. Hindi natin babaliwalain ang paglilingkod. Sabi ng Diyos sa Galatians 6:7, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Tingnan natin yung talatang yung mga kapatid. Kasi minsan, akala natin yung paglilingkod ay biro-biro. Huwag natin bibiruin ang paglilingkod, mga kapatid. Bakit to? Ang Diyos ay hindi nagbibiro, tapos ikaw nagbibiro. Seryoso po. Mga bata ha, seryoso. Pag nandito sa church, yun, dito ang titik. Huwag titigan yung katabi. Para hindi ka matukso. Baka matukso ka sa katabi. Okay lang kung may asawa. Okay, anong sabi ko sa Galatians 6:7? Be not deceived. Yun, huwag daw padaya. God is not back. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng katamaran sa pagbabasa, nagtanim ka ng katamaran sa pananalangin, ano aanihin mo? Oh. Dapat tayo ay talagang may response doon sa tawag ng Diyos, manalangin, magbasa. Sa pagbabasa pa lang, anong sabi ng Diyos? Huwag kakaligtaang basahin ang aklat na yun, dalidiin mo itong araw at gabi. Kailan ka magbabasa? Araw at gabi. Hindi lang kung maisipan, ako magbabasa nga ako, baka mahalata ni pastor na hindi ako nagbabasa. O sige, tingin kayo mga kapatid. At alam ko kung sino nagbabasa. O, tira mo, hindi kayo makatingin. Oops. Iwas ko rin si Billy. So, magbigay tayo ng panahon mga kapatid. Sign, anak tayo ng Diyos, di ba? Pag anak tayo ng Diyos, yung obligasyon natin gagawin. Anak ka ng tatay mo. O anong gusto ng tatay mo? Makatapos na ng pag-aaral. Di ba sinusunod mo yon? Sabi ng tatay mo, magbukas ka ng pinggan. Opo, daddy. Maglampaso ka. Opo, daddy. Sinusunod mo ng tatay mo. Bakit yung Diyos natin ayaw mong sundin? Samantalang ang Diyos natin sa langit, siya nagbigay ng lakas natin. Siya nag-iingat sa'yo. Siya ang pagsakay mo sa tricycle, iningatan ka, pwede ka namang sagasaan. O bakit buhay ka pa? Ang Diyos po ang nag-iingat sa atin yan lahat mga kapatid. Ano ba mga kapatid? Sabi doon sa talata, sabi doon sa 25,
at mababasa ka ng hamog. Yon. Ng langit. Alam mo, si King Nebukadnezar, nauulan na ng ulan. Dati, maganda yung kanyang bahay, nasa kaharian. Pero nagkaroon ng pride, wala na. Pag umulan, wala na siyang silong. Bakit to? At makapitong mangyayari sa'yo. Ito matindi mga kapatid. Pag tumaas yung pride natin, sabi ni Apo, larawan po si King Nebukadnezar, na nangyari kay Nebukadnezar, ay makapitong mangyayari sa kanya. Yun. Ibig sabihin, grabe talaga ang nangyari kay King Nebukadnezar. Ay, huwag may ganyan. Dito lang ako. Hanggang sa iyong malaman. Yun. Maalaman ano? Maalaman. Ano yung maalaman? Na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. Yun. Nagpupuno. Sino kanino nagpupuno? Sa kaharian ng mga tao. Ang daming kaharian sa mundong ito eh. Ano bang bansa may kaharian? England. Brunei. Yan, yung mga may ano yan eh. Ano pa? Dubai. Middle East, di ba? May mga hari yan eh. Dito sa Pilipinas, di ba hari yan? Katumbas din yan eh. Kung di bang hari, siya ang bibigay utos. Daniel chapter 4, verse 35. Tingnan po natin sa 35. Sabi din, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will, and the army of heaven. Ito, army of heaven. And among the inhabitants of the earth, and can stay his hand, or say unto him, what doest thou? Yun. Sa pagkaliwat sa Tagalog, ano po yung sabi doon? At ang lahat na mananaan sa lupa, sa langit ay nabilang sa wala at sa kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. Yun, may mahukbo. May hukbo na sa langit at sa mga mananaan sa lupa at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Pwede ba natin sabihin, Lord, bakit? Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo sa akin, Lord? Bakit? Break na si Catherine at saka sa Daniel. Pero viral ngayon yung mga laman ng Facebook. Ano bang viral ngayon? Viral ngayon yung pag-break ni Daniel sa kanil Catherine. Yung mga nag-idol sa kanila, sila pa yung na-emosyon. Artista lang mo sila mga kapatid, pero huwag natin i-idolize yung mga yan. Di ba? Bad example na yun. Alam mo, 11 years daw sila. Talagang matibay yung kanilang pagsasama. Talagang ipinapakita pa, matibay ng pagsasama. At talagang pinagtagpo daw sila ng tabhana at walang makatitibag sa kanilang relasyon at kaduluduluhan ay ano po, break po na. Pastor, updated ka. Di-updated talaga ako. Sa lahat ng issue, ina-update ko po yung sarili ko para makasabay. Marami namang nation yun. Anong nation natin mga kapatid? Dito sa lupa ho talaga, hindi mo masasabi yung bukas. Magulang mo, asawa mo, anak mo, pwedeng isang kisap mata mawala sa iyo yan. May isa hong hindi mawawala sa iyo. Iwanan ka ng lahat, hindi mawawala. Sino po yun? Ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Hebrew 13:5, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Eh di ba, ang dami mong nangako sa atin, sagutin mo lang ako. Hindi kita iiwanan hanggang kamatayan. Kaya nga managsumpaan ka sa altar, di ba? Kahit ano pang kasalan, kasal sa huwis, kasal ng pastor, kasal ng kahit anong kasal. Sinabi nung nagkasal sa inyo, magsasama kayo. Saan? Sa hirap at sa ginhawa. Pero yung hirap, hindi narinig daw nung isang side. Ginhawa lang ang narinig. At magsasama kayo hanggang kailan? Kamatayan. Pero hindi, marami yung nag-oo doon. Pero marami yung hindi tinupad yung oo. Kaya ang tao, kahit oo yan, bukas hindi na. Nagbabago ang sitwasyon. Katulad si King Nebukadnezar, nung una talagang makadiyos ito eh.
sumusunod sa Diyos, pero naranasan niya yung ragya ng buhay. Naranasan niya yung kanyang kataasan. Hari, nakakapag-utos, lahat ng pagkain, nakakain, naging mataas na. Hindi niya na-acknowledge yung sovereignty of God. Nang sabi niya, ako'y naging hari dahil sa akin. Gala mo? Pagyayabang po yun. Kahit sa ating personal mga kapatid. May trabaho ka, pasalamat tayo sa Diyos. May negosyo ka, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil marami yung walang trabaho, marami yung walang negosyo, marami yung walang income ngayon, ilang milyon ang walang kinikita ngayon at umaasa na lang sa tinatawag na purpose. Ano yung purpose? Kaya nga peace. Yun, bigay ng gobyerno, suporta ng gobyerno, doon lang sila umaasa. Kung may estudyante ka, di ba? At malaking tulong yun kasi para mag-a-apply ka ngayon. Kung ikaw ay overage, 14 na ba, ano nga-applyan mo? At maraming fresh graduate. Bisa nag-apply ako online eh. Ano ilang taon ko kayo? 50, wala na. Ang available po lang dito, 18 to 30. O ganyan, lampas na brand. Ay mabuti sa Singapore. Nung pumunta ako sa Singapore, maganda ho doon. Ang mga nagluluto sa restaurant, mga senior citizen. Mga nagsiserve senior citizen. Ay pwede ba dito mag-serve ang senior citizen, Brother Ariel? No! Kailangan dito ay pleasing, ano yun, bro? Personality. Matangkad, saka attractive. Yun. Eh ngayon, mag-a-apply ka lang ng construction worker, may MBA, kompleto ang requirements, college graduate. Mag-a-apply ka ng janitor, kailangan ka ng college graduate. Security, college graduate, lahat college graduate. Alam mo, pag hindi ka college graduate, bro, anong trabaho na lang ang matatrabaho mo? Pagtanim ka lang ng kamote, saging, yun. Walang requirements. Kaya yung mga anak, yun, mag-aral kayo mabuti. Yun, huwag niyo sayangin yung oras niyo sa mga walang kabuluhan. Yun. Kung maaaring mag-top 1, habulin niyo yung top 1. Kayang-kaya yan. Yun. Sinong top 1? Sinong nakakuha ng top 1? Oh, grabe, sarang. Top 2. Sinong nakakuha ng top 2? O si Ace mo. Top 3. Yun. Okay, AJ, kayo pa, puro top 3 kayo? Yun ha. So, maiwan kayo. Lahat ng may top, mamaya maiwan. Nakahala si Brother JR. So, yung punto dito mga kapatid, na huwag natin ipagyayabang ano mga nasa atin. Dapat ay sabi nga ng 1 Corinthians 10:31, di ba? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. So, punta po tayo doon sa bahagi. Sabi doon, consider those things about God that eminently qualify Him as the only one who can predestinate. So, punta ngayon tayo sa tinatawag na qualified na siya ang magtatakda kung sino yung ililigtas niya. Kung titignan natin ang Book of Romans, chapter 8, verse 28 hanggang 30, ano po yung sabi ni Apostol Pablo doon mga kapatid? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano pa? For whom He did foreknow, He also doth predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brethren. 30. Moreover, whom He did predestinate, then He also called. In whom He called, He also justified. In whom He justified, Him also glorified. Kita mo, mga sunod-sunod po yun eh. So, may qualified lang na magtakda sa atin, dahil tayo lahat ay papunta sa kapahamakan, Diyos lang ho. Wala akong participation ang tao pagdating sa eternal salvation. Kaya ang may order eh. Ano yung order? For new, called, predestinate, glorified, at saka ano pa? Yung tinatawag na, glorified, yung final phase of salvation. Sabi doon sa 30, at yung mga itinalagan niya, sinong itinalagan niya?
ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So kaya natin dinidiscuss ito mga kapatid, ay para makita natin na in eternal salvation, Diyos lang talaga ang pwedeng magpasya kung sino yung ililigtas niya. Wala ho sa ating mga tao. So, Jesus Christ manifested that power by raising the dead. Yun, makita natin ating Panginoon, yung kanyang power. Binubuhay niya yung mga patay. Meron bang kayong kilalang nakakabuhay ng patay? Yung patay na, nabubuhay, halimbawa, patay na kamag-anak nyo, nanay nyo, namatay, may binuhay, may pumutang pastor. Oh, brother, bubuhayin ko ang nanay mo. In the name of Jesus, mabuhay ka. Wala na ngayon mga kapatid, no? Ang may kakayanan lang ng mga kapatid ay ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo during the time. Ano pa? Yung tinatawag kong healing of manner of sickness. Nagawa din ito ng mga apostol. Performing all manner of miracles. Yung mga himala. Anong unang himala ang ginawa ng ating Panginoon mga kapatid? Yung tubig, ginawa niyang alak. Ilang tapayan ho yun, mga kapatid? Ilang tapayan ho yung ginawang alak? 7 yata yun, no? Hindi ako nagkamali. So, i-check natin. Pero tapayan po yung ginawang alak. At sabi ng mga guest nung kasalan masarap yung una. Pero mas masarap daw yung huling inihain. Ano yung huling inihain? Yung ginawang alak ng Panginoong Kristo. So yun ang unang hibala, yung, sa John chapter 2 verse 2, yung kasalan sa Kana. Nasabi ng Panginoon sa kay Mary, huwag mong pangunahan ang anak ng Diyos. Kasi sabi ng ni Mary, paano yan? Wala nang anak. Anong gagawin natin? Gusto ni Mary, gawin na ng Kristo yung talagang ano niya. Kaya naman gawin, alam na ni Mary yun. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong pangunahan. Yun. Bayaan mong ang Diyos ang magpasya. So, anong sabi dito mga kapatid? Matthew 28:18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay na po sa Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya na po lahat ng power. Kaya kung mayroon tayong itatanong, susundin, hindi po kay batas ni Moises, batas ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya ang binigyan ng power eh. Kaya makita natin, Matthew 28:20. Ano sabi ni Panginoon? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of this world. Amen. Yun. Lahat ng utos, lahat ng gagawin natin, nakabatay na po sa utos ng Panginoon. Kung walang utos, bakit mo gagawin? Kaya wala nga tayong special number dito eh. Pwede naman ang tawagin natin si Mr. James saka Brother Andrew. Brother Andrew, at saka Mr. James, pwede mag-special number. Do it! Pwede naman. Gawain namin dati yun eh. Pagkatapos si Mr. James saka si Brother Andrew, pwede mag-special si Brother Dia, solo. Yun. Ginagawa namin dati yun. At talagang ang practice din, 1 week before yung linggo, nagpa-practice na kami, special number. Talagang proud na proud kami ako. Magaganda natin ang boses. Para lang, siyempre maraming nakatingin eh. Kaya ang gandahan mo yung boses. Huwag 110, baka 120. So, nagpa-practice kami. Pero yung pala, walang command. Wala tayong instrumento. Pwede naman, ako sanay kami dahil ako sa Pentecostal eh. Ang praise and worship namin 1 hour. Yun. Mayroong pag-praise and worship, pag-praise, sayawan po yun. 30 minutes na sayawan. Pag-worship, nakapikit kami. Minsan nga, hinahabaan ko, 1 hour nakapikitan. Kaya minsan yung mukha nagkakadikitan na eh. Kasi nakapikit eh. Bawal ho na nakabulat ang mata pag worship time. Tapos nakataas pa ang 2 kamay. Nakaganito mga kapatid. Ganito ako pag nag-worship kami, yung Pentecostal, tapos ang kakatahin mo, It is Lord, He is Lord. Ulit-ulit kong pakakantahin yun. Minsan tumutulo naman ng laway. Pero walang command, walang example sa Biblia
Nag-i-speaking in tongues kami. Pag sinabi ng pastor, o mga kapatid, pag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka born again. So kailangan mag-speaking in tongues. Ano yung speaking in tongues? Magsasalita ka ng iba't ibang wika. Kami, sinasaulo na lang namin, brad eh. Ano ba, halalala, Toyota, Mitsubishi. Halabaka. Pero, makita natin, walang example, walang command, ba't mo gagawin? Diba? Yan mga invento. Kaya nga, tinawag tayong primitive Baptist. Bakit ito tinawag na primitive? Pag sinabing primitive, ibig sabihin original, old doctrine, old practice. Yun po ang original, kaya primitive. Kailan nangyari ang primitive Baptist? Black Rock Address 1832. Nung lumitaw po si Andrew Fuller at nagdala ng mga kung ano-ano mga invention. Yun, nagdala ng Sunday School, nagdala ng Bible School, nagdala ng mga tracts na pag binigyan daw ng tract, pwedeng ma-born again. Yun mga dala nila na tinutulan po ng mga grupo ng mga elders at sila, kaya tinawag silang primitive Baptist. Kaya tayo ay primitive. Bakit ito? Kung ano yung doktrina noon ng mga forefathers natin, kung ano mga practices nila, yun ang ginagawa natin. Pag hindi na ginagawa nila at ginagawa natin, hindi na tayo primitive. Mga modern na. So, may mga bagay ho na ang Diyos ay hindi ginagawa. Sabi mo, Pastor, lahat nagagawa ng Diyos. Ngayon, mayroong hindi nagagawa. May mga bagay ang Diyos na hindi niya ginagawa. Una, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Yun ang hindi ginagawa ng Diyos, ang magsinungaling. Sino ang ama ng mga sinungaling, mga kapatid? Ang Diablo. Basahin nga po natin, mga kapatid. Sino yung mga tatay ng mga sinungaling? O mga anak, makinig. Pag nagsinungaling kayo sa tatay nyo, ang tatay nyo ay si Satanas. Tinahin nyo, John 8:44. Ano yung sabi ng banal na kasulatan? John chapter 8, verse 44. Yung mga nasa Google Meet, pwede kayo magbukas ng Bible, mga kapatid. Sabi po dito sa John 8:44, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Sino daw ang tatay ng mga sinungaling? Si Satanas. Yun, kayo mga bata, mga anak, huwag kayo magsisinungaling sa mga magulang nyo. Yun, pag sinabing, anak, nag-aaral ka na ba? Anong sagot? Pag hindi nag-aaral, anong sagot? Hindi pa po. Kala mo, hindi ka pala nag-aaral, sagot mo, oo. Di ba sinungaling yun? Anak, nawala yung 20 pesos ko sa pitaka. Kinuha mo ba, anak? Hindi po, pero totoo kinuha mo. O, di ba, pag sisinungaling yun, kapag may perang tatay sa pitaka, anong gagawin nyo? Hihingin. Manghihingi. Huwag dudukutin. Yun. Nag-iiwas na sa tayo magdurukot, pero nasa loob pa na yung mga magdurukot. Nawala yung barya ko sa pitaka. Sino kayang dudukot sa mga anak ko? Oh. Kung sa 10 anak mo, o sino, paano mo malalaman ngayon? O anak, ikaw ba yung nagdukot ng pera ko sa pitaka? Walang aamin. Sa loob pa lang ng bahay, walang umaamin. Ako, matagal kami sa Muntinlupa, Bilibid Prison. Kahit isa na na-interview namin, walang umamin na sila yung nagkasala. Ay sabi nila, Brad, napagbintangan lang po, napasama lang po, galang mo yun, walang umamin. Na-interview nga namin si Haroso sa kasi yung si Robert Wade, yung anak ba ni Freddie Wade yata yun, na senador dati. Wala rin, hindi sila na-frame up, yan ang mga word nila na-frame up, napagbintangan. Ganun ang nature ng tao. Kahit ba'y mali, ayaw umamin.
So dito, ano sabi po ng Titus 1:2? Sabi doon, in hope of eternal life which God that cannot lie, promised before the world began. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng panahon walang hanggan, mula pa ng walang hanggan, hindi nagsinungaling ang Diyos ng kapatid. Kaya kung ipinangako niya na yung lahat ng pinili niya ay may buhay na walang hanggan, totoo po yun. Na lahat ng mga pinili niya ay pupunta sa eternal na kaharian, totoo po yun. Dahil ang Diyos po ay hindi sinungaling. Napakaliwanag. Sabi yun, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Kailan daw ipinaramis? Before the world began. Bago pa likay ng mundong ito. Ganon din sa Hebrews 6:18. Ano sabi doon? That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have plead for refuse to lay hold upon the hope set before us, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaring ang Diyos ay magbulaan. Hindi magbubulaan ng Diyos, hindi magsisinungaling, ay magkaroon tayo ng isang matibay. Yun. Dapat matibay. Anong matibay? Nakasiglahan. Yun. Dapat masigla tayo pagdating ng linggo. Excited tayo na pumunta sa bahay-sambahan. Kaya nga ang preparation, Sabado pa lang, nag-prepare ka na. Ano kaya ang isusuot ko? Yun, para makapagbigay ko ng glory sa Lord. Kaya pag Sabado, huwag kayo magpupuyat, mga kapatid. Nakikiusap po ako. Magpuyat na kayo, Lunes hanggang Biyernes. Huwag lang Sabado dahil maapektuhan no ang inyong pagsamba sa Panginoon. Ano pa? Sabi doon, at magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nagsitakas na sumakanlong upang mga kamit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Yan. Paalala po ni Apostol Pablo. Dito rin po, ano pa yung hindi magagawa ng Diyos? Yung siya ay magbago. Yung kung anong pinalalo niya, yun talaga ang gagawin niya, mga kapatid. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. So, sa Tagalog, sumagot ako. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi na nauubos. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Ano yung galing sa itaas daw? Mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So ang Diyos hindi nagbabago ng kanyang plano. Mayroon tinatawag na blueprint ang Diyos, mga kapatid. Kumbaga sa building, bago gawin yan, may blueprint. Kami ako sanay po sa construction, matagal po ako sa construction eh. Kaya lang, puro labor lang ako. Pero makita natin, na gumawa kami ng hagdanan hanggang third floor. Nakita ho ng engineer, mali, binaklas po namin yung hagdanan mula third floor hanggang ground floor. Sinira namin. Ganito engineer eh, kasi nagbakasyon po siya sa ibang lugar. Ang nandun yung foreman, ay sumala yung foreman. Nasilip, kahit kaunti lang ang mali, pinasira ng engineer, pinabago. Bumalik siya sa tinatawag na blueprint, doon sa tunay na plano talaga. Ganun minsan tayo, mga kapatid. Iwas tayo sa plano ng Diyos. Hindi ho tayo makakaiwas, mga kapatid. Ibabalik tayo doon sa original plan ng Panginoon. Nakita natin si Jonah. Ang tawag kay Jonah, the runaway missionary. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Jonah, pumunta ka sa Ninive at mangaral ka doon. Eh, alam naman natin si Jonah,
lingkod ng Diyos. Pero nakita niya na itong Nineveh, kalaban ito ng Israel eh. Kaya sa halip na sumunod, abay sumakay siya ng barko. Saan papunta yung barko? Sa lugar ng Tarsus. Yun. Akala ni John na makakatakas siya. At alam natin yung istorya. Yun, binigyan ng bagyo, pinabagyo ng Diyos. Tapos nagpalaburutan pa nga ang mga tripulante, no? Sino kaya may kasalanan? Kasama si Jonah. At nakita, si Jonah talaga may kasalanan. At sabi ni Jonah, sige, tapon niyo ako. At pagkatapon nga, umupa yung bagyo, di ba? Akala ni Jonah, tapos na. Hindi pa naman siya nagsisisi. Ayaw pa rin niyang sumunod sa Diyos. Kinain siya ng malaking isda. Yun. At after 3 days and 3 nights, niluwas siya ng isda. Alam mo yung rato, buhay pa si Jonah. Biyaya lang talaga na Diyos na buhay. Pero mo, makainin ka ng malaking isda, 24 hours, baka wala ka pa 24 hours, patay ka na eh, di ba? Pupunta ka sa digestive organ ng isda, patay ka kagad doon. Pero si Jonah, 3 days and 3 nights. Tapos sa tiyan ng isda, nanalangin siya. Doon siya na inigawa. Pagkaluan naman, sa tabing dagat, yun, nagreklamo na naman. Walang katapusang reklamo itong si Jonah. Mainit! Yun, sabi ng Diyos, ganon ang aking bayan. Kaya pumunta rin siya. Kaya bugbog sarado na. Susunod ka rin naman. Gusto mo, mabugbog ka na. Mabugbog ka ng palo ng Panginoon. Madisiplina ka ba? Sundin mo na ang gusto ng Diyos para hindi tayo madisiplina. Si Jonah, di ba? Kung sumunod agad, di siya nakain ng, di siya nakaranas ng bagyo. Nadamay pa yung iba eh. Sabi ng mga tripulante nga eh, tumawag ka sa Diyos mo. Yun. Kasi mabuti pa yung unbeliever na nanalangin ito si Jonah. Ano ginagawa ni Jonah during that time, mga kapatid? Natutulog. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong patulog-tulog. Alive. Pagdating sa gawain ng Panginoon. Baka nandiyan ang siglang number 10, ikaw sa patulog-tulog. Yung mga unbeliever, para Diyos ko po, Diyos ko dahil, Diyos ko rin, kanta niyo Santa Barbara. Ikaw ay patulog-tulog. Lahat ang santo. Pinag-pray. Nag-pray na. So, ano yung punto natin mga kapatid? Sabi doon, hindi nagbabago ang Diyos. Pangatlo, the third thing that God cannot do is feel or discourage. Hindi siya nabibigo, hindi siya nadi-discourage. Anong sabi sa Isaiah chapter 42 verse 4? He shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. Yun. Hanggang dumating yung paghukom ng Diyos, hindi siya nadi-discourage. Dapat ka, mabadiscourage siya sa daming mga pasaway. Ang daming masasamang tao, pero mayroong kapanahon ng Diyos sa kanyang paghukom dito sa mundo. Kapag dumating yung panahon yon, talagang panahon na po yon. Wala na tayong takas doon. Maabutan man tayo ng matinding mga kalamidad, alam natin na yung ating kaluluwa ay secure na. Pero hindi naman sinasabi na in tribulation, hindi tayo ligtas. Yung tribulation, naranasan nga ng mga apostol yan, mga kapatid eh. Naranasan po yan ng mga unang lingkod ng Diyos, yung tinatawag na Great Tribulation. Sabi doon sa, siya hindi nanglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Kahit yung mga Islam, mga kapatid, kaya namang pagbugsongin ng Panginoon yan eh. Kahit yung mga hangganan, siya ang nagbibigay ng boundary niyan. Ano, pang-apat? Ano yung pang-apat, kapatid? The fourth thing that God cannot do is deny Himself. So, pag sinabing deny Himself, basahin nga po natin yung 2 Timothy 2:13. If we believe not, yet be abided faithful. He cannot deny Himself. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi magkakaila sa kanyang sarili. Di ba, lahat po tayo pwedeng magkaroon ng hindi katapatan sa Diyos. Biyaya lang na magiging tapat tayo.
Pero ang Diyos palaging tapat sa atin mga kapatid. Kahit eksaminin natin ang sarili natin, marami nating pagkakataon na hindi tayo faithful sa Kanya. May apat na bagay na kailangan tayo maging faithful. Saan po? Sa oras, time management. Marami o, bagsak sa time management. Pangalawa, ano yun? Sa talent. Yung ating kakayanan. Siyempre, pag wala ka dito, paano ka magagamit? Yun, hindi ka magagamit. Bakit? Yung oras, hindi mo nabigyan ng panahon. Ano pa? Stewards of testimony. Yun, kamusta naman ang patutuo natin sa labas, mga kapatid? Ano ang masasabi na nakakita sa'yo? Sapagkat kailangan tayo po bilang Kristiyano, ang sabi po ng ating Panginoon, Matthew chapter 5 verse 16, tingnan natin mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 5 verse 16, ito ay halimbawa na tayo mga mananampalataya ay maging magandang patutuo. Ano ang sabi po doon? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Makita nila yung magandang ginagawa mo at maluwalhati ang amang nasa langit. Yun, testimony. At pang-apat, yung stewardship of treasure. Yun. Yung treasure mga kapatid, hindi naman ito para tayong mapwersa. Hindi na maganda pag pwersa ka lang, napupwersa sa pagbibigay. Di ba? Titingnan natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Hindi pwersa talaga eh. Pag nagbibigay ka at napupwersa, wala akong blessing talaga dyan. Talagang, ano ang sabi ng 2 Corinthians 9:7? Every man, yun, according as he had purposed in his heart. So, lahat daw, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ano daw, sabi ni Apostol Pablo, minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ibig sabihin ng masayang nagbibigay, naunawaan mo yung pagbibigay. Bakit magbibigay ka? Kailangan yata ni Pastor, kaya ako magbibigay. Ay, pag hindi ko na kailangan, hindi ka ba magbibigay? Hindi naman ako may kailangan, hindi naman all the time ako may kailangan. Ang church po ay nangangailangan. Yan ang body of Christ. Sa lubang tipan, sabi ni Apostol, sa lubang tipan, ano ang binagyan din sa lumang tipan mga parin? Hindi naman tayo lumang tipan. Pero, figure po yun, kaya sinabi ni Malakay chapter 3 verse 10, tingnan natin, minsan di natin naintindihan yung ganda ng talata. Ang naintindihan lang natin, lumang tipan yan, pastor eh. Tayo New Testament, pero yung lesson, pwede natin kunin. Tingnan natin mga kapatid. Sabi ng Diyos sa bayang Israel, ito sa bayang Israel, hindi ito sinabi sa church. Pero bilang pinili ng Diyos na bansa, sinabi ng Diyos sa kanila, verse 7, even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances. Yun, sabi ng Panginoon. Di ba, nagsimula ang Israel, kanino po? Kay Abraham, Isaac, Jacob, tapos sa Exodus, dumami na po sila. Pero hanggang Malakay, ano ang sabi nandito sa kanila? Even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances and have not kept them. Yun, lahat ng ordinances, hindi na ginagawa. Hindi naman yung pera-pera lang dito eh. Ano sabi doon? And I will, sabi doon, return unto me. Sabi ng Panginoon, and I will return unto you. Saith the Lord of hosts. But you say, wherein shall we return? Yun, hindi ko na babasahin yung verse 8, verse 9, verse 10. Baka may matisyon. Pero alam natin doon mga kapatid, hindi ho doon sa pera, doon sa katapatan natin sa Diyos. Minsan may mga kapatiran na pag narinig yung pagdating sa giving, pera, nawawala na po sa align.
Ay ano ituturo natin dito? Lahat po dapat ituturo. Hindi lang oras, hindi lang testimony. Lahat po yan, isang package po yan eh. Pinagpapala tayo ng Diyos. Sinong nagpala sa atin? Ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ibigay yung sa Diyos. Pero tayo, anong ginagawa natin mga kapatid? Parang gusto lang natin tayo ang pagpalain ng Diyos. Pagpapalain kita. Pero yung sinasabi ng Diyos na ibigay yung sa Diyos, di natin nagagawa. Di ba parang justice yun? Sabi doon, every good gift and every perfect gift is from above. Yun na napakaliwanag. So, ang Diyos ay hindi po binibigay yung sarili at hindi ko sabi doon, He is, we believe, He is abiding faithful, He cannot deny Himself. Panglima, yan, malapit tayo tapos. The fifth things that God cannot do is tempted with evil. Yun, ito palaging naririnig natin eh. Alam mo, pinukso ako ng Diyos. Kailan ba manunukso ang Diyos mga kapatid? Pag natukso ka, halimbawa, mga lalaki, ano ang number one pinatutokso ng lalaki? Tatlo lang naman ang weakness natin, babae at lalaki. Pag lalaki, ang weakness number one ay babae. Yun, tukso yun. Pero paano ka magiging malakas? Para mo mapaglabanan yung tukso? Ano ang gagawin mo? May magagawa ka ba para labanan ang tukso? Ano ang gagawin mo? Kakanta ka? O tukso, layuan mo ako! Tapos, ano pa yung kasunod? Kay rami ng... Pag pinatulan mo yung tukso, ano ang kasunod? Kay rami ng, ano? Winasak na tahanan. Ano pa? Kay rami ng, ano yung kasunod? Hindi ko na. Alam mo ba yun, Brother Ariel, yung kantang yun? Ang daming winasak na tukso. O yung nagkaptipad si Daniel sa Catherine, bakit ho nagka-break sila? Alam ba kayo kung anong dahilan? Brother GR, ba't nagka-break si Catherine sa si Daniel? Ha? Sabi nila, third party, si Andrea Berliante, sa David. Hindi ko alam totoo. Pero karaniwan nga raw, na tutokso ang lalaki at babae ay third party ang reason. Kaya ang lesson natin mga kapatid, kapag may asawa ka, focus ka lang sa asawa mo. Ang daming babae pero huwag mong bigyan ng panahon ng ibang babae, ibang lalaki. Kung may asawa ka, 100%. Siyempre, pangalawa sa Diyos, ibigay mo ang the best para sa asawa mo. Yun. Pagdating sa bahay, kamustahin mo, Richard, nakumain ka na ba? Nakatulog ka ba? O kaya, patutulogin na kita? Dapat huwag maging, sabi nga, di ba sa Bible, kayo mga asawang lalaki, ano ang gagawin sa anong tayo sa asawang lalaki? Huwag maging mapait sa inyong asawang babae. Ay paano nagiging mapait ang asawang lalaki? Pag wala ng lambing. Yun. Pagdating sa bahay, wala nang pakialaman. Yun. Walang kabustahan. Yun. Kahit may mga anak, yun, sino may mga anak na dito mga kapatid, ng mga asawa, at sa kamay? May mga anak. O yung mga walang anak. O, kami ni Mrs. palaki nang namamasyal, dyan lang sa Baliksi. Yun. Nagkakabudget kami, 50 pesos, nakakapasyal na kami po. Yun, nagkakabanding pa kami. Importante yun, mga kapatid. So, kaya natutokso, tingnan natin, bakit natutokso ang tao? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man.
Tapos sasabihin mo, kalooban ito ng Diyos. Pinakda ito ng Diyos. Sino may sabi sa'yo? Ikaw lang may gawa niya, tapos ibibigtan mo sa Diyos. Pinakda ito ng Diyos sa akin. Eh may palo, nakatakda rin na ng palo. Kung nakatakda yan, natakda rin ng palo sa'yo. I-ready mo na. So, huwag natin papairalin yung tinatawag po nating last of darkness. Diba yung last of darkness, kung titingnan natin, Galatians 5:19-21, nakakanaga. Panoorin nyo yung preaching ni Elder Benny nung last Wednesday. Ang ganda po mga kapatid. Ang ganda. Kahit yung trabaho mo, naglalarawan po yan na pwede kang inayo sa paglilingkod sa Diyos. Kahit ang negosyo mo, pwede inayo pa sa sa Diyos. Kahit ang asawa mo, kapag yan hindi mananampalataya, pwede kang ilayo sa Diyos at proven yan sa mga churches na ngayon mga kapatid. Marami yung nag-asawa ng unbeliever. Nasabi na baka maakay naman pastor, baka biyayaan ng Diyos. Anong nangyari? Sila po yung nawala sa church. Magkakamali ba ang Diyos mga kapatid? Nang sabi doon, huwag kang makiayon sa hindi ka pananampalataya. Tapos ikaw naman, gwapo naman pastor, mayaman. 4 na N. Ano yung 4 na N? 3 ba yun o 4? Matandang, mayaman, madaling, mamatay. Ang problema, ikaw pa yung naunang mamatay. Akala mo, Amerikano, mahilig sa prutas. Ikaw naman, puro prusen. O, anong nangyari? Sino unang mamatay? Ikaw. Pero kung mga foreigner, gagawin sa prutas na. So, kala natin, nakatsamba, sabi doon, naka-jackpot pastor. Hindi kalooban eh. Marami ho, nagkaasawa. Yon. Ano na nasa na sila? So, sa survey po mga kapatid, ito tingnan natin yung survey. Sa 1 to 10, halos 1% lang ang nakaasawa ng unbeliever na nanatili sa simbahan. Ibig sabihin, napakaliit ang porsyento. Ibig sabihin yung porsyentong yun, biyaya lang ng Diyos, talagang elite talaga yun, na ano lang. Pero napakalit ang porsyento mga kapatid. Kapag nag-asawa ka ng unbeliever, at sure yun, ikaw yung maaakay. Kaya sa ating mga kabataan, nawa, huwag kayong magmadali. Wala kasing believer pastor eh. Bakit? Nagkamali ba ang Diyos nung sinabi niya na seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you? Nagkamali ba ang Diyos doon mga kapatid? Dapat asawa mo ang Diyos na magpuprovide sa'yo, mag-intay ka lang ng tamang panahon. Nag-aaral ka pa ba? Nag-aaral ka pa nga eh. Gusto mo eh. May kadate na agad. Hindi naman tayo unbeliever. Huwag nyo gagayahin yung unbeliever na porque dalaga, binata. Lalo na pag ang idol mo si Catherine at sa kasalidan niya, kailangan ang may syuta, may girlfriend, boyfriend. Inspirasyon, pastor. Kulang pa ba ang magulang mo para maging inspirasyon? Ginawa mo inspirasyon ng boyfriend, girlfriend mo? Ni tuition na, di ka nabigyan yan. Tapos bigay mo yung inspirasyon ng boyfriend mo, di ba? Girlfriend. Ikaw pa nga hinihingan minsan eh. Magulang mo, baon mo, gising sa umaga. Di ba mga anak? Sino gumigising sa umaga para magluto? Sagot, mga anak. Wala na gumigising. Kanya-kanyang buhay na lang. So, yan po mga kapatid. Kaya, number 6. Ito yung panghuli. The 6 things that God cannot do is sin. Yun. Hindi ho talaga siya magkakasala. Kasi siya may gawa ng batas, siya yung Diyos. Para siya magkakasala. Yun. Di ba? 6 nga yun, di ba? 6 na hindi magagawa ng Diyos. 6 things that God cannot do is sin. Pang-6. Whosoever is born of God does not commit sin, but his sin remaineth in him, and you cannot sin because he is born of God. Kaya tayo, sa yung ating spiritual, hindi na talaga nagkakasala. Sino ang nagkakasala sa atin? Yung laman. Itong lamang ito. Ito yung immune sa kasalanan. Ano ba yung kanta, Brad? Brother Gian, para mo pinapakanta?
to strangers. Yun. Ito talaga ang hanap ng laman natin ay baka naman, baka mundo. At ito talaga yung dapat natin gapuin. Ito yung dapat natin ma-overcome yung laman natin. So, ano sabi dito mga kapatid? Sabi doon, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yun. Lahat ng born again hindi na nagkakasala. Ang tanong, anong hindi nagkakasala sa kanya? Yung kanyang spiritual na buhay. Pero yung laman, abay, sabi ng 1 John 1:8, sinungaling tayo kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala. Sapagkat lahat ho ay nagkakasala. Kaya wala hong hindi nagkakasala. Araw-araw pa lang Talagang nagkakasala. Kaya sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na tayo patatawarin. Therefore, ito yung conclusion. Our salvation is sure. Yun. Dahil hindi na tayo, ang Diyos hindi nakakasala, hindi siya nagbabago, hindi siya matutokso. So yung kasiguruhan ng ating kaligtasan, yung final destiny of God's elect began with covenant promises, purpose, counsel, and will before the world began. Mula pa noong unang panahon, sinimula na yon. Sabi doon sa Romans 8:30, moreover, whom he did predestinate, then he also called. In whom he called, then he also justified. In whom he justified, then also glorified. Ito yung pinaka-sampu natin mga kapatid. Ano po yun? Yung glorification. Na pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, yung ating katawang lupa, mababago yan. Wala na yung lust of the eye, lust of the flesh, wala ng pride. Ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng glorified body. At pagdating ng Panginoon, kukunin niya tayo. Sabay-sabay, walang maiiwan. Lahat ng mga elect, sabay-sabay na kukunin ng Panginoon. At anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 18? Mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Yun po ang dapat pinagsasabikan natin mga kapatid. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at tayo po ito tumayo at tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa iyong kapubiyan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa mga salita mo na aming narinig ngayon at tawa. Ito po ay nakapagbigay sa amin ng encouragement na magpatuloy na ng lingkod. At salamat po Diyos sa mga salita mo na naunawaan namin na kayo po ay sovereign, kayo po ay makapangyarihan sa lahat at sa pagkaunawa namin po Diyos sa pamagitan ng biyaya mo ay nawa ay maglingkod kami ng seryoso o Lord. Nawa mula ngayon o Diyos kami po ay maging seryoso sa paglingkod sa iyo na wala pong mga dahilan na pwede kami ibigay para hindi kami maglingkod ng buong puso. Tulungan mo kami o Diyos sapagkat sa sarili namin, hindi namin ito magagawa. Sa natitira po po namin oras, kayo po ang mangunat bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Jan.